Mainit ang ulo ni Ched at kaunti na lang ay mambubulyaw na siya. Tuwing makikita niya si Michelle na umindayog sa maharot na tugtog na galing sa dock speaker na dala ni Tim ay nagpupuyos ang kalooban niya. Lalo pat halatang enjoy na enjoy ang dalawa. Hinawakan ni Bea ang pisngi niya at pinaharap siya rito. Magkatabi sila nito sa lounger at sumimsim ng piña colada raw na napakataas yata ng alcohol content. Kanina ka pa nakatingin ng tingin sa kanila. Naiinggit ka ba? I can dance like that too. Sukat na sinabi ni Bea ay sinimulan nito ang pag-indayog. She ended up doing a lap dance. Halos maingud-ngud na nga ng mukha niya sa dibdib nito. Kung napalusog pa ng kaunti ang mga iyon ay baka na-suffocate na siya. Hey! Kunwa ay tumawa siya pero hindi ito ma-offend nang itulak niya ito palayo. What's wrong with you? Malambing naman ang pagkakatanong nito kaya kung napikon man nito ay hindi halata. I'm just worried about my friend. Pag-amin niya. Kay Tim? Man-eater ba si Michelle? No, I mean, Michelle. Kumunot ang noo ni Bea. You're into her, no? No, maigting na pagtanggi niya. Yeah, sure. Umalis na ito sa kandungan niya. Inabot nito ang piña colada at itinaas iyon. Cheers! Sabi nito. Saka nito nilagok ang laman iyon. Hindi niya alam kung nakailang baso na si Bea dahil hindi naman niya napapansin iyon. Napansin na lang niyang lumangay-ngay na ito sa kandungan niya. Okay ka lang? Tanong niya rito. Ungulang tangi isinagot nito. Matulog ka na kaya? Question niya. Ikiniling nito ang ulo para tingnan siya. Matulog na tayo. Parang naduduling na ito. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Aniya. Ang kaso lang, nang subukan tumayo ni Bea ay hindi yata nito kaya. Kung hindi pa nga niya ito naalalayan ay baka napaupo ito. Binuhat niya ito at dinala sa kwarto nito. Isinandal nito ang ulo sa dibdib niya. Naiiba niya ito ng malulhati sa kama. Nagtangka itong mangunyapit sa kanya pero banayad na ikinalas niya mga braso nito. You're into Michelle, sabi ni Bea. Pumalatak ito kapag kuwan ay tila nakatulog na sa sobrang kalasingan. Lumabas siya ng kwarto nito at tumanaw sa bintana. Mula roon ay kita niya sina Michelle at Tim. Napakunot noo siya nang makitang lumagok mula sa baso ang dalaga. Parang kilala niyang iniinom nito. Ang deadly piña colada. Alam niyang hindi sumang-ayon nung uminom si Michelle kaya malamang na mababa lang ang alcohol tolerance nito. Agad siyang napalabas ng cottage. Oh, pare! Nakatingin bati ni Tim sa kanya pero halatang hindi ito masyado natuwa sa pagsulpot niya. Si Bea. Nakatulog na. Aniya. Nakatulog? Ang bilis nyo naman. We didn't do anything. Nagkwentuhan lang kami at naparami ang inom niya. Nang kagaya niyan. Inabot niya ang basong akmang dadamputin uli ni Michelle. Nakailan na ba ito? Tanong niya rito. Pangalawa pa lang yan. Sagot nito. And yet, her eyes already look a bit hazy. Tumalab na siguro ang alcohol dito. Deadly ang drink niyan. Kunwari pang babae pero ang taas ng alcohol content. Tama na siguro yan. Bartender ka na ba ngayon? Pabirong tanong ni Tim. Oo, bagong racket ko. At heto pa ang isa. Yayo rin ako ni Mitch. Bumaling siya sa dalaga. Halina kaya sa loob. Ako nang bahala sa kanya. Presinta ni Tim. No offense meant. Pero balat ko ang tatalupan ng mga kapatid niya kapag may nangyari sa kanya. Kaya ako na. Pagtanggi niya. You are such a wet blanket man. Wika ni Tim habang inaakay niya si Michelle palayo. Hindi maintindihan ni Michelle kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Hindi naman siya nahihilo pero parang lumulutang sa alapap ang utak niya. At parang ayaw maka-operate ng mga paa niya. Hindi coordinated ang pagkilos ng mga iyon. May punto pa nga na nagkasalabid-salabid ang mga iyon. Lesson number 1.
Kung iinom ka, tansyahin mo ang lakas ng iniinom mo, sabi ni Ched. Alam ng isip niya na katabi lang niya ito dahil ito ang malalay sa kanya pero parang nanggagaling sa malayo ang tinig nito. Bumaling siya rito. Nandun nga ito sa tabi niya. Hoy! Inilapit pa nito ang mukha sa kanya. Okay ka lang ba? Kaya mo pa ba maglakad o kagaya ni Bea kailangan na rin kitang buhatin? Napangiti siya ng malapad. Ang akala niya kanina ay naglalambuntingan na sila ni Ched at Bea kaya buhat nito ang dalaga. Lasing lang pala ang huli. Kawawa ka naman, kargador ka ng mga lasing, sabi niya. Oops, bulalas niya. Sumala na naman ang paa niya at muntik na siyang masubsob. Mabuti na lang at nahagip siya ng braso ni Ched. He pulled her against him to steady her. Pero parang naging mas mabuwaya yata ang mga tuhod niya dahil sa ginawa nito. Bakit parang ang init ang katawan nito na dumantay sa likod niya? At bakit parang masarap sumandal dito? Ay nako, pumapalatak na sabi nito. Kasunod niya naramdaman niyang umangat siya sa ere. Napagipik siya, saka automatiko napakayakap kay Ched. Sa pagkakaalog kasi niya ay parang umikot ang paningin niya. Naramdaman niyang mabilis na sasalsal ng dibdib nito. Parang nakakasabay nga yata iyon sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niyang nakatunghay ito ngayon. Nakakunot noo pero may nasilayan din siyang kung anong emosyon sa mukha nito. Hindi niya matukoy kung ano eksakto iyon pero kung ano man iyon ay lalo iyon nagpapabilis sa sasal ng dibdib niya. Nagpakawala ng hininga si Ched. Napapikit siya nang maglakad dito ng mabilis papunta sa cottage. Dinala niya ito sa kwarto niya. Napadilat siya nang maramdaman niyang ibinaba na siya nito. Napatingin siya kay Ched. Napakalapit na mukha nito sa mukha niya. At kasalanan siguro ng pinyakulada, hindi niya napag-isipan pa kung tama bang ginagawa niya. She just went ahead and did what her heart was urging her to do. Bahagya niyang iniangat ang kanyang sarili upang maglapat ang mga labi nila. Bigla siyang naibagsak nito. Namimilog ang mga matang tumingin nito sa kanya. He looked horrified. She started to feel horrified too. Ano ba kasi ang pumasok sa isip niya at nagawa niya iyon? Pumikit siya para takasan pag-uusig na wari niya ay nababasa niya sa mga mata nito. Wala siyang naramdamang pagkilos mula rito kaya dumilat uli siya. Hindi pa rin tuminag si Ched sa posisyon nito na bahagyang nakayuko sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Noon lang siya nakadama ng ganong uri ng tensyon. Tila bawat bahagi ng katawan niya ay dinadaluyan ng matinding kuryente. Lumunok siya. Sa sobrang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa ay nararamdaman niya ang mainit na buga ng hininga nito at parang may nagpupumiglas na kung ano sa pagkatao niya dahil doon. Something strange is going on inside her. Pwede siguro niyang sabihin na dahil lang yun sa pinya colada na nainom niya, pero kahit nahihilo siya ay alam niyang hindi ang inumin ng salarin. Hindi nga niya direktang matukoy kung ano ba ang pagkakasala niya. Kasalanan ba ang makadama ng kakaibang kiliti dahil lang nakatitig si Ched sa kanya? Masama ba napansinin niya ang nakakatunaw na tumingin ng mga mata nito na mas bagay pa yata sa babae dahil mahaba at makapal ang kwilik ng mga iyon? Mali ba na aminin na sana ito naman ang humalik sa kanya? Mali, sigaw ng isip niya. A kiss would change the status quo between them. Kung for better or for worse iyon ay hindi niya alam. Ang hula niya ay for worse. Gayunman, nang unti-unting lumapit ang mukha ni Ched sa mukha niya, ay wala siyang mahugot na lakas mula sa pagkatao niya para sitahin nito o kahit iwasan man lang ang pagbabang ng mga labi nito. Imbis nga ay napapikit siya at sabik na hinihintay ang pagsayad niyon sa kanya. But it didn't happen. Sa halip ay malakas na pagbuga ng hangin ang naramdaman niya. Kasunod niyon ni nakarinig siya ng mahihinang yabag. Dumilat siya at nakita naglalakad na si Ched palapit sa pinto. Pumikit na lang uli siya at nagkunwaring tulog na. Pakiramdam niya ay huminto pa si Ched sa pintuan at tiningnan siya.
Nanatili siyang nakapikit. Baka sakaling makumbinsi ito na dahil sa kalasingan ay nakatulog na rin siya. With any lucky, she can probably pretend that she didn't remember what she did that night. Pagdating ni Chad sa kwarto niya ay saka niya nakita sa cellphone niya na nakailang missed calls na si Nadine sa kanya. May messages din ito. Panay ang tanong nito kung nasaan siya. Hindi siya nag-reply. Inihagis lang niya ang telepono sa kama. Saka siya lumabas sa balkon ng kwarto niya at tumuhay sa kadiliman. Kinakarma na yata siya. Nakahanap na nga siya ng babaeng makulit, hayon at may masaklap na konsekwensyon pa ang nasa isip niya pangontra sa kakulitan ni Nadine. Muntik na niyang halikan si Michelle kanina. Nahalikan na niya ito noon pero hindi counted iyon dahil ginawa lang niya iyon para matigil sa kadadakdak si Nadine. Kanina'y muntik niya itong halikan dahil gusto niya. Ito ang naunang nanghalik pero lasing nito. Kaya malamang na hindi nito alam ang ginagawa nito. What's your excuse? Hamon ang isip niya. Wala siya mahagilap na excuse maliban sa parang biglang nabuksan ng mga mata niya sa magaganda at nakakaakit na katangian ni Michelle. And it wasn't all physical. Noon niya nawari na kaya siguro tumagal ng ganoon ang pagkakaibigan nila ay dahil komportable siyang kasama ito. Si Michelle ang nag-iisang babaeng nakilala niya mula pagkabata na makakaalam ng halos lahat ng lihim niya at nakakakita ng mga ugali niya na aaminin niyang mayroong hindi kaaya-aya. And yet she accepted him. Sa mga babaeng nakarelasyon niya, may bahagi pa rin ng pagkatao niyang itinago niya. He had never shared his entire self with any other woman but Michelle. Dahil kaibigan mo siya. Nailhamos niya ang palad niya. Mabuti pa sina Michelle at Bea, wala nang iniisip at malamang na naghihilik na dahil sa kalasingan. Samantalang siya ay nag-aangst pa sa bagay na hindi niya inaasahang bubulabog sa kanya. Napukaw ang pag-iisip niya nang may kumatok sa pinto ng silid. Malamang ay si Timmy yun dahil ito na lang ang gising pa sa mga kasama niya. Gusto ba niya itong makausap o magpanggap na siyang tulog na? Nagkibit siya ng balikat. It's open, aniya. Brad, si Tim ang pumasok. Tumuloy sa kwarto, saka nakitunghay sa kanya sa labas. May dala itong 2 beer in can. Want some? Iniabot nito sa kanyang isa. Kinuha niya iyon. Thanks. What's with those women, ha? Ang bibilis malasing. Pabasag ni Tim, sa katahimikan naghari sa kanila. Low alcohol tolerance, wika niya. What's your excuse? Tanong nito. Excuse? Bakit kailangan ko na excuse? Hindi ako lasing. Aniya. You're certainly acting like one right now. Look Brad, usapang lalaki. I want to know what those score is between you and Michelle. Hinila niya ang tab ng beer in can, saka siya lumagok ng matagal mula sa lata. Ano bang tamang isasagot sa tanong? Iyong totoo. Magkaibigan, ano ba yan? Paulit-ulit naman. Reklamo niya. Iba kasi ang tingin ko eh. Seriously speaking, I'm into her. Gusto ko siyang ligawan ng maayos. Pero ayaw ko ring magkasagasa kaya tinatanong kita. So give me an honest answer. Gusto kitang sapakin. Is that honest enough? Ngaling-ngaling isagot niya sa isip. Pagkatapos ibabalaan niya ito ng layuan si Michelle kung mahal pa nito ang buhay nito. At bakit mo naman gagawin yun? Sa pagkakataong ngayon ay parang hindi na sapat ang ikinakatwiran na dahil kargo niya si Michelle. Dalaga ito, may karapatan na maligawan. Kaya nga nakipag-ex-deal ito sa kanya ay para makalaya sa mapanikil na relasyon at rehimen ng 2 kapatid niya. Ayaw lang nilang mapahamak siya at yun din ang pakay ko. Mukha bang mapapahamak siya kay Tim? Nang makapag-isip-isip siya ng kaunti ay napiho niya. He could do a lot worse than Tim. At least sa lalaki may ideya na siya kung anong ugali nito. Tim used to be like him but he was a reformed man. Kaya bakit niya ito hahadlangan?
Kaibigan niya si Michelle, kaya dapat lang siguro na hangarin niya ang kaligayahan ng bata at ng dalagang ito. That is, you don't want her for yourself, do you? Nang hahamong na tanong ng isip niya. I don't. I can't. Seryoso ka ba sa kanya? Tanong niya kay Tim. Of course. Then go for it. Pero habang sinasabi niya iyon, ay ganun na lang ang kaigting na nagpoprotesta ng kalooban niya. But I hope you do it discreetly. Si Nadine. Yeah, I know. Okay lang. Hindi ko ikokompromiso ang palabas ninyo ni Michelle. Although if I were you, I'd file a restraining order against her. Sobra naman yun. I'll just wait for her to lose steam. Wika niya. I hope it happens soon, sabi ni Tim. I bet. Anas niya, pero mahina lang iyon, kaya malamang na hindi niya ito narinig. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.